Bilang pagpapatuloy sa aralin natin kahapon, ating alamin ang ating paksang pinamagatang pangangampanya sa pagpapatupad ng mga batas. Ngunit bago ang lahat, balikan natin ang ibig sabihin ng kapayapaan. At bakit nga ba naiuugnay natin ang salitang kapayapaan sa mga batas na ating naririnig sa ating barangay, sa ating school, or sa buong Pilipinas? Ang kapayapaan daw ay ang pamumuhay ng may pagkakaisa at hindi pakikipagtalo sa iba. Kung ang lahat ng tao sa mundo ay mapayapa, magiging mapayapa rin ang mundo. Bakit ba natin inuugnay or kinokonek ang salitang payapa sa batas? Tulad ng sabi ko kahapon, ang mga batas ay ginawa, ang mga policies, rules, tuntunin ay binuo at ginawa ng mga nakatataas upang maging payapa ang pamumuhay ng mga Pilipino sa iisang lugar. Alamin natin ang mga batas na ipinatutupad sa ating barangay. Una, pagpapatupad ng curfew para sa mga menor de edad pagsapit ng hating gabi. Pangalawa, pagbabawal sa pagsunog ng mga basurang plastik. Pangatlo, pagbabawal sa pagkakalat sa kalsada at iba pang pampublikong lugar. Pagpapabawal sa paninigarilyo sa mga pampublikong lugar. Pagpapabawal sa pag-inom ng alak sa mga pampublikong lugar. Pagtatalaga ng araw para maglinis ng mga kalye at kanal sa bawat zone area. Pagbabawal sa videoke at anumang ingay pagsapit hating gabi. Pagtitiyak sa kaayusan at kalinisan ng mga drainage at kanal. At pagpapatupad ng responsableng pag-aalaga ng mga hayop. Ang mga ito ay ilan lamang sa mga batas na ipinatutupad ng ating barangay. O ang ilan dito ay hindi pa nga ipinatutupad sa mga barangay natin. Ipinapaalala ng mga batas na ito kung paano tayo mamuhay ng payapa kasama ang ating kapwa. Katulad ng sinabi ko kahapon, kasabay ng pagbuo natin ng batas, nandito rin ang batas kung paano natin irespeto ang ating sarili at ang ating kapwa. Sinasabi rin na responsibilidad mo bilang isang mag-aaral na makilahok at ikampanya, ang mga nabanggit kong mga batas. Isa ka, sa mga rerespeto at gagalang sa anumang ipinatutupad ng mga barangay. Tanggapin at unawain mo ang ideya at opinyon ng iba upang tunay na mamayani ang kapayapaan sa pamayanan. Bilang isang mag-aaral na tulad mo, tungkulin mo rin na makinig at sumunod sa mga batas. Dahil tulad nga ng sinabi ko kahapon, isa sa mga paraan upang mahikayat o ma-encourage natin ang mga kapwa natin kaibigan, kaklase at kung sino man, ay dapat nagsisimula sa atin ang pagsunod. Maaaring may limitasyon. Gets ko yon, hindi natin kaya gawin lahat dahil sa ating edad, marami tayong hindi kayang gawin. Ngunit simpleng bagay, katulad ng pagbibigay paalala sa iyong mga kasama sa tahanan tulad ng iyong kapatid, ng iyong mga magulang, responsibilidad mo na sawayin sila kung sila man ay hindi sumusunod sa mga batas. Maaari ka rin tumulong sa pagpapanatili o pag-maintain ng maayos, malinis at ligtas na tahanan. Ito ay malaking ambag din sa pagiging sa pangangampanya ng mga ipinatutupad na batas. At sa huli, tandaan natin, maging huwaran ka sa iyong mga kaibigan, kaklase, pamilya at sa iyong pamayanan sa pamamagitan ng paglahok sa mga gawain tungo sa pagkakaroon ng matiwasay na pamayanan. Maging example ka, ibig sabihin ng huwaran. Maging good personality, good person, good example to everyone. Dahil kung ikaw ay nagpapakita ng tamang pagpapakatao, tamang pagkakapanya, you will not be having difficulty in encouraging other people to follow you.